ibibigay pwede rin po, is the best communication, yung giving. Do you believe in that? Amen. Kasi po, napanood ko sa video, isi-share ko po sa inyo, nasabi niya, giving, para sa kanya is the best communication. So, isi-share ko po sa inyo, natas po ako dito. Isang mag-ama, kumikita po sila sa karintiryang maliit. Anak niya babae, 8 years old. Tapos sa kabila, meron po isang butika doon. Nababas ng isang batang lalaki which is between 7 to 8 years old. Tumatakbo. Nagnakaw po siya ng gamot. So yung gamot na yon, hinabol po siya ng matandang babae. Sabi niya, magnanakaw ulit ng batang yon. So nakita siya ng matandang kakarinderya. Ayan na naman si Papa ko, makikialam na naman. Sabi ng batang maliit. Yung anak niya babae. She's always, okay na po. Sabi niya, lagi na lang si Papa nakikialam. Sabi niya. So wait, sabi sa kanya, wait a minute. Sabi ng matanda, huwag mo saktan yung bata, ano bang ginawa ng bata? Ito, nagnakaw ng gamot. May I see? Sabi ng matanda, tindero. Nasaan yung gamot? Para saan yung gamot na ito? Sabi ng matandang lalaki. Is your mother sick? Sabi ko sa kanya. Nakalimutan po yung batang lalaki, ayaw niya pakita yung mukha niya. So kinuha yung gamot ng matandang tindero doon sa tindera ng butika. Mga painkiller po yun. At saka gamot po at saka isang painkiller, 3 packs of painkiller. Siguro may sakit yung nanay niya. So, is your mother sick? Sabi ko, matanda sa bata. Yung bata sumagot po siya, pero nakayukod po siya. Hindi ayaw niyang pakita yung mukha niya. So, sabi po ng bata, sumagot siya, yes, may sakit po yung anak. Yung mami ko, sabi, yung mama ko may sakit. So, ginawa po ng matandang tindero, yung nabentahan po niya, hinugod niya sa apron niya, binayad niya po dun sa matandang babae na nagnanong ayaw tumigil, talagang nagagalit. So, I will pay this medicine para sa bata, sabi niya. Binayaran po niya yung medicine, so umalis na yung babae dahil nabayaran na yung gamot, yun ang habol na yung bayad ng gamot. Sabi, huwag mo na ulitin yan, sabi niya. Hindi sumasagot yung bata. So, binigay po binayaran na po ng matandang lalaki yung gamot. Tapos tinawag yung anak niya. Sabi niya, Iha, pahingi ng isang bag ng soup with rice. Sabi niya, ayan na naman. Sabi na naman, yan na naman, nagbigay ka na nga, nagbayad ka, binigay ko na pinagbentahan ko. Magbibigay ka na naman, sabi niya. Sabi niya, pero sumunod po yung bata, nagbigay po siya ng one bag of vegetable soup, nilagay sa plastic with rice. Tapos rice siguro po yan. Tapos sinama po ng tindero yon sa supot, tsaka yung gamot. So, inabot po ng matandang yun, inabot po ng matanda sa bata. Here, sabi niya, ito na yung gamot, at kasama dito yung pakain mo sa mga pagkain nyo, makakatulong sa inyo. So, yung pagkakataon, tumingala po yung dalito o yung lalaki, batang lalaki, tinitigan niya po yung dalawa, yung mag-ama. Si look at him, si look at them. Talagang tinutukan po niya yon. And then, i-grab out the plastic, tumakbo po siya, mabilis. Hindi na po siya nakita. 30 years after, 30 years po, 30 taon na nakalipas. So, ganun pa rin po ang routine nila. Yung pa rin mahanap buhay ng pag-ama, kumikita po sila sa kalit na karinderya. Ano po? Ganun din po yung ugali ng ama, ano may bibigay niya sa lumalapit. So, vegetable soup, binibigay pa. Basta may maabot lang siya. Nasanay na po yung bata. Nasanay na yung dalaga niya. Dalagin na po ngayon yun. Siguro, 27 na. Siguro, mga 37 na. So, hindi natin naasahan yung katawan natin. Matanda na rin sa 30 years. Siguro, 37 years old yung matanda. Si 30 years, last 30 years is 67 na po siya. Inatake po sa puso. At kailangan sa operahan. Doon din po sa ospital, kailangan operahan. Hindi po nila inaasahan yung bill na hospital, napakalaki. That's the first time na umiyak yung dalaga humingi kay Lord. Hindi niya mag-get
bakit nagkaroon sila ng gano'ng alala? Nataas. Mabuto maliit siya, hindi siya nakakita na gano'ng kalahang pera. Sabi niya, saan ko po makukuha ito? Tulungan niyo kami. So, pumunta siya sa ospital, pinakami sa doktor, nakikusap siya, na wala siya ibang magagawa kundi ibenta yung pinagkakitaan nilang karinderya. Ano po? Nakikinig lang yung doktor sa kanila, and then, the doctor look at her, tapos tinignan po niya yung tatay, sitong natin. Wala po siya sinabi mo. Basta lumabas na lang po siya na room. Nag-iiyak po yung dalaga. Sabi niya walang pag-asa. Talagang antay na lang pumabenta yung karinderya nila. So nakatulog ang batang dalagita na umiiyak sa paanan ng kanyang ama, and then he woke up with yung papel po. Nasa paanan ng ama niya ulit. Another statement of bill. So umiiyak siya, binubuksan niya. Pero aking gulat niya, ano po? Bakit? Statement bill po nakalagay talaga doon. Pero nakalagay doon, nagulat siya, sabi niya. Your balance is zero. Ha? Bakit naging zero? Kahapon napakalaki nito, sabi niya. Tapos inulit pa niya po sa meron pa po, sabi niya. All expenses is 0, 0, 30 years ago. Sabi niya, because of a bag of soup of vegetable with rice and a 3-pack of fertilizer. Thank you very much, sabi niya, and good luck. Yung po may-ari, Dr. Barak, pangalan niya. So, parang nakakita, Dr. Barak. So, isn't it God is good? Amen? Makita po natin yung konting ginawa ng matandang ito, nagkaroon ng communication. Naalala niya po yung kabutihang ginawa ng matanda. Amen? At dahil po sa kabutihang ginawa ng matandang yun, yung doktor na po na yun, siya po may-ari ng hospital, at siya rin po yung doktor ng matanda. So, yun ang God is good. Amen? Sabi niya po yung Panginoon, ano mga bagay ng pagkakaloob mo, akin itong ibabalik, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Kaya nga po, tunay, God is good. Amen? Wala ko na magagawa. Sapagkat tunay ang pagbibigay. Wala mong katumbas. Ilang tulad po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? He sacrificed the only begotten Son for us to save. Amen? Kung pag naalala natin ang kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa atin, hindi po tayo pwedeng hindi magbigay, hindi magpasalamat sa Kanya. Kaya nga po, naririto tayo. There is a reason because of Him. Amen? Because of Him. Kaya po tayo naririto. Kaya nais ni Lord, ang mga anak niya tunay na nagmamahal sa Kanya, nagmamahal sa Miyode na bago silang nagawain niya, ay inaanyanaan namin siya magbigay lahat na magbigay para sa gawain niya. Amen? Hindi po natin alam, 1 year, 2 years from now, ang Miyode ko mag-expand, hindi lang po dito. Ay dahil po sa ating pagbibigay. Amen? Hallelujah! God is good! Amen! God is good. Hallelujah. Po natin. Hallelujah. Tuloy, Lord. Amen. Hallelujah. Panalangin po tayo. Pagpasalamat natin ng mga kaloob ni Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Panginoon. Salamat, Panginoon. We thank you, O Lord God. Hindi dahil sa mga pagpapalang pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Hindi dahil sa mga biyaya, Panginoon. Hindi dahil sa mga miracles na pinapakita mo sa amin. That because nakapagbibigay po kami, Panginoon, because we love you, Lord God. Ikaw ang Diyos, hindi nagbabago kailan pa man. Lord, we thank you, Panginoon, sa araw na to, na isinilang mo na, Panginoon, ang anak mo sa Miyode, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Hindi lang po, Panginoon, o Lord God, ang magiging ito ang umpisa, Panginoon, ng paglago, Lord God, ng gawain mo sa Miyode, Lord God. At magagamit, Panginoon, ang mga kaloob na to sa paglago, at sa lalong paglago pa ng gawain mo sa Miyode, Lord God. Salamat, Panginoon, sa itinalaga mong magagawa mo sa lugar na si Pastor Alani. Lord, we pray, Panginoon, more anointing, Panginoon, may pagkaloob maging sa mga members, Panginoon, ng Miyode, Lord. We pray, Panginoon, na
Ang magiging malago, Panginoon, ang gawain mo itinakda dito, Lord God. Salamat po sa pagmamahal mo, sa lahat ng gawain mo. At sa mga anak mo, Panginoon, alam ko na pinagpalan mo sila lahat sa araw na to. We are here, Lord God, because of you, Lord God. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Yeah, thank you, Lord. Thank you po. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. No po. We claim naman po yun. We declare na palalaguin ni Lord ang ating gawain. Lahat ng gawain, pagpapalain ng Diyos. No po? Purihin ng Diyos. Lalo na po yung mga magbubukas. Alam mo pong nararamdaman nyo rin yung nararamdaman ko. Lagyan ka pa. Nararamdaman nyo rin yung nararamdaman ko. Pero ang isa sa nakita natin dito, nandiyan yung suporta ng family ng Jacob. Amen? We are family. Tinataas natin si Jesus Christ. Nakikita mo, nararamdaman natin yung love na po ng Panginoon dumadapo sa mga lingkod ng Diyos at dumadali din po sa mga bagong membro. Amen? At ngayon po ay, ano po ba ang history ng Jacob Mioden? Ganito po yun. Mahabang istorya. Kapampangan po. Mahabang istorya. Story. Mahaba pong istorya to. Po. Maraming tao ang ginamit ng Diyos behind this bago mabuo itong Mioden. At we are very thankful dahil ginamit sila ng Diyos. Na po, totoo yung sinabi ng Pastor Junior. Nag-start yun sa isang park. Na po, sa park po nag-start yan. Kinakausap ng Diyos ang inyong lingkod. Lagi niya sinasabi yung salitang fisherman. Kahit nakatulog na ako, fisherman. Tapos lagi pinabanggit ng aking mabait na kapatid ko. Sabi niya, bakit wala pa ka-active mo dyan? Ate, kasi may calling ako sa Diyos, naririnig ko eh. Lahat tayo may calling. Anong calling yan? Pero naiintindihan natin, yung calling na yun, tinatawag ng Panginoon, hindi basta-basta mariresist. Alam niyo po yun? May time na gusto mo nang gumiba, pero still, pag tinawag ka ng Panginoon, parang hindi mo maresist. Nararamdaman niya ng bawat isa. Amen? So you have to follow. Susunod ka na lang kahit minsan, medyo, Lord, may pangamba. Pero sabi nga ni Lord, huwag kang matakot, huwag kang manupaypay. Kasama mo ako. Pero natural yun. Normal na mararamdaman natin ang pangamba. No po. Nandun po nasa park at may ginamit na tao ang ating Panginoon. Nagkaroon po ng gawain sa aming bahay, sa Bible study. Nagpupunta po doon sila Pastor Elmer, sila Ate Eunice, sila mga taga Jacob Matsudo, sila Ate Telma, sila Ate yung pong may pangalan sa Facebook na Ferrero Elijah, si Brother EJ. Yung pong ginamit sila ng Panginoon behind this. Kasi alam natin na lahat ay nag-uugnay-ugnay dun sa mga nagmamahal sa Diyos. Amen? All things work together for good to those who love Jesus. So we claim natin na lahat naman na ginamit ng Diyos, naging stepping stone yun para rin mag-move, kumilos, at maging buo rin itong Jacob Mioden. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng taong ginamit ng Panginoon. Noon pa po, 4 lang kami, 3, nag-Bible study. Inibita namin ang ating mga buting pastora. Si Pastora Connie nagpunta, si Pastora Divine, si Pastora Beth. Nagpunta sila kahit 3, 4 lang kami. Nakita niyo yung support. Tapos po, Sunday naman, pupunta ang ating Pastor June, siyempre po, ang ating Pastor Elmer, at ang ating Bishop Danny. Pumupunta po sila. Nakikita natin yung sinusuporta kasi po, bawat lupa, hindi po kagad malambot, matigas. Noong unang year, meron na po nagpunta dito sa Gyotoku, nagtayo, bumagsak po. Noong pangalawa na naman, may nagtayo, bumagsak din po. Ngayon pang pangatlo, ang Jacob Mioden, sa biyaya ng Diyos, hindi po babagsak to. Glory to Jesus. Sinigay po natin ang support po ng Jacob family. We are one in Christ. Hindi po yan sa dami o isa ka lang o dalawa lang. Kasi sabi nila, pag dalawa lang, iglesia na eh. Di ba?
At two or more gathered in His name, nandito na kagad ang Diyos. So ang claim na lang natin yun, ebanghelyo tayo. Para yung mga tao may matitigas na puso, maging matabang lupa. Amen? Yun na lang pong labanan natin, yung faith natin. Tanim lang tayo ng tanim. Si Lord ang the rest. Bahala na si Lord. Pero ang kiniklaim natin, we declare, ang sabi ng Panginoon, palalaguin niya ang kanyang gawain. Di po ba? Palakasan na lang, Lord! Sinabi mo ito eh. Pinanghawakan na lang namin. Nararamdaman mo. Umiyak ka na eh. Naiyak na rin tuloy ako. Yung kapatid niya, very encourager din yan. Sabi niya, nagtatanong siya, paano yung ginawa niyo sa Thanksgiving? Doon po talaga nagsimula. Sige, okay lang po umiyak, okay lang po umiyak. Dahil nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko. At nararamdaman rin dito nila, Sister Telma, nila Sister Amelina, Sir Gobernet, nararamdaman din nila yung mga nararamdaman natin. Na pag nagsimula na ang gawain, hindi ganun kadali. I know your feeling. Sige, cry. Kasi sila rin ang ating mga pastora, umiyak din sila noon. At makita rin natin ang ating mga pastors na lagi nagsusuporta sa atin. It's okay. It's okay. Basta we did our best. But I guess, our best is best. Amen? Lahat. Andiyan ang ating Bishop Daddy, talagang very supportive, ang ating Pastor June, Pastor Elmer, na lagi namin nakakadamong palad every Sunday. You know, po, kahit busy sila sa kanilang speaking engagement, they have time to share the word dito sa Jacob Miolet. Hallelujah! God is so good. No po. At ako rin nagpapasalamat sa bawat isang nakarating ngayon. No po. Doon po nagsimula na gawain sa bahay. Maaaring nararanasan niyo rin po ito. Yung si kapatid, yung mami ni Brother Ken, gusto pa kami. You cannot please everybody. Pero tandaan niyo po, kung ano po ang motibo ng ating puso at laman ng ating puso, God sees it. Nakikita ni Lord ang puso natin. Maaaring may bad feedback, maaaring may good feedback, pero one thing for sure, nakafocus tayo sa plano ng Diyos. Nakafocus tayo sa nais ng Diyos. Ibagsak man tayo ng marinig natin, it's okay. Nakafocus tayo sa plano ng Diyos. Amen? Yun po, at salamat po talaga. Salamat po sa mga encourager. No? Salamat po dahil we are one in Christ. We are one body in Christ. We have one purpose, we have one accord. At isa lang ang plano natin talaga, bigyan ng kalwalhatian, bigyan ng karangalan ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Amen? Parapan po natin, Panginoon. Pray po. Meron po magpapatotoo po ang isa nating kapatid, no po? Itataas niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kung paano niya na-receive yung grace, yung amazing grace ng Diyos.